Kumakain ba kayo nitong dalawang gulay na to, kangkong, okra? Tuturo ko po sa inyo ngayon sino ang dapat kumain ng kangkong, ano health benefits niya, at kanino bagay ang okra. Okay, napakaganda nitong video. Kahit ako natututo dito. Unahin natin sa kaliwang corner ang kangkong, di ba? Murang-mura. Mura ba kangkong, Doc Lisa? So, yan. Mura ang kangkong. Yan ang gusto natin. Adobong kangkong, di ba? So, very green leafy vegetables, di ba? Talagang green na green. Ang ganda ng dahon niya. Marami siyang fiber, di ba? Very fibrous. May protein na yan. Kala nyo, karne lang may protein. No, may protein, may calcium, may iron, vitamin A at vitamin C. Makikita nyo gano'ng karami. Tignan nyo to. Doc Lisa, pwede ba focus konti? Ang ganda ng benefits ng kangkong. Magugulat kayo. May protein siya, 2.6 grams. Tapos tignan nyo, very low calorie siya. Isang tasa niyan, 19 calories lang. Napakababa. At mataas siya sa folate, vitamin B9 para sa mga buntis. Very important to. Marami rin siyang ibang vitamins, pero magugulat kayo. Tingnan nyo to. Vitamin A, Doc Lisa, sobrang taas. 210% para sa mata. Bihira yung ganito kataas. Tingnan mo yung vitamin C niya, ang taas din, no? Para ka na uminom ng multivitamin na may vitamin C, 55 mg. So, ayan na, 92%. So, isang tasa nito, sobra ka na sa vitamin A, halos kompleto ka na sa vitamin C. At isa pang maganda niya, mataas yung iron niya. Yung iron, di ba? Sa mga anemic, bagay na bagay to, 21% yung iron content na isang tasa. Marami pa iba, may phosphorus, selenium, may manganese, may magnesium siya, 18% ng kailangan mo. So, ang dami niyang benefits. Tingnan natin, Doc Lisa. Number 1, nakakababa ng cholesterol, ang mga gulay, di ba? May pag-aaral yan, nakakababa ng cholesterol, triglyceride, maraming fiber, soluble fiber. Number 2, maganda yan sa puso. Kasi ang taas ng vitamin A and vitamin C content eh. Diba? So, mga antioxidant yan, maganda sa puso. Itong folate, maganda rin to sa puso. Pinapababa niya itong homocysteine. Masama itong homocysteine. Magnesium, mataas din siya magnesium. Maganda rin sa blood pressure. So, murang kangkong, wag babaliwalain. Sobrang healthy ang kangkong. Sa mga bata, kain po kay kangkong. Anemic, di ba? Sinabi ko sa inyo, ang taas sa iron. Isa siya sa gulay na pinakamataas sa iron na mura pa. Okay? 21%. Iron, kailangan sa dugo. Ang daming Pilipinong anemic, mga babae, pregnancy age, nire-regla, marami nagiging anemic. Kung masakit ang tiyan, yan, lagi ko ginagamit eh. Pag matigas ang dumi, okay? Kailangan mo medyo palambutin konti ito. Ang kangkong, water spinach, may mild laxative effect. Beneficial siya sa hindi matunawan at may constipation. At minsan sa mga traditional medicine, ginagamit siya sa bulati. Baka makatulong daw. Okay? Sa mata, may benefit. Oo, may benefit. Ang taas ng vitamin A content niya. Vitamin A, lutein, good for eye health. Para luminaw ang mata. Pagdating dito sa question mark sa kangkong, ibig sabihin, hindi sigurado. Okay? Pinag-aaralan pa. Question mark eh. Sa diabetes, basically, marami siyang fiber, mababa sa calories, hindi nakakataas ng blood sugar. Pero kung bababa, hindi tayo sure. Pinag-aaralan pa. So, hindi sure sa diabetes. Pero healthy siya. Healthy siya. Pero yung gusto mo ibaba, ibang usapan yun. Prevention ng cancer, lahat naman ng gulay, high fiber, prevents colon cancer. Pero basically yun lang kasi healthy siya. Prevents colorectal cancer, stomach cancer. Pero yung mga ibang cancer, hindi natin sure. Okay? Pero mas healthy to kaysa sa karne. Skin diseases, maganda to sa balat. 'Di ba? May vitamin A, vitamin C, carotenoids, may lutein. So maganda rin siya sa balat, sa buhok. Ibang benefits pinag-aaralan, di pa sure. Sa ulcer, hindi sure. Sa menses, na masakit.
Pampatulog, may selenium and zinc. Siguro nakaka-relax, pero more yung saging eh. Saging, chamomile tea, pampatulog. Ito po maganda. Tignan nyo. Ito yung isang possible benefit ng kangkong. Ginagamit to sa Ayurvedic medicine, mga traditional medicine, sa mga naninilaw at may liver problem. Diba? Hindi pa natin sure. Ang tingin nila may protection siya sa mga chemical na sumisira sa liver. Yung mga toxin. Diba? Marami kasi siyang antioxidant at magugulat kayo. May pag-aaral siya talaga. Ito, may medical study siya. Maraming medical studies ang water spinach, kangkong, ginagamit sa mga lead toxicity, mga kung anong toxicity. Pag binigyan ng kangkong, bumababa. Ayan o. Nababawasan yung sira. Lesser oxidative stress, lesser apoptosis. So, maganda siya. Okay? Hindi pa naman proven, pero merong pag-aaral. So, sa mga may problema sa atay, sa tingin ko, okay lang to. Healthy to. Okay? So, healthy ang kangkong. Sa kabilang banda, tingnan naman natin tong okra. Diba? Sino mahilig sa okra? Yung iba nandidiri sa okra, diba? Kasi merong may mucilage na may parang malapot na parang laway na nandito sa loob. Naalala ko nga yung joke ni Joey De Leon, sinabi niya dati. Sabi niya, anong gulay ang parang may diferensya sa pag-iisip? Sabi niya, okra daw kasi daw naglalaway yung gulay. Actually, nakakatawa yung joke. May correction tayo. Ang okra pala, fruit daw siya. Fruit daw. Okay, mukhang prutas. Pero ang kain natin parang gulay. Lady finger ang tawag dyan. Tapos yung sinasabi naglalaway na baka mandiri iba, very healthy yun. Yun ang maganda sa okra. Yun ang superpower niya, yung mucilage. Yung mucilage. Napakaganda ng mucilage. Mamaya papakita ko sa inyo yung benefit ng mucilage. Later slide. So, okra, marami ring nutrients, diba? May fiber din siya. Actually, ang fiber ng okra, mas marami konti pa sa kangkong. Mas marami siya. 3.3 siya. Diba? Mas parang antigas nito eh. Mas marami. Sa folate, medyo equal sila. B9, the same. 60 microgram, 15%. Vitamin K, alam ko pareho lang may vitamin K sila. 30% para sa pagbuo ng dugo. Meron din siyang phosphorus and zinc. Kaya lang, ang okra, talo siya sa vitamin A. Yung isa, ang vitamin A, sobra dami. Diba? Ito, vitamin A niya, 5%. Halos wala. Iron nung isa, marami. 21%. Ito, iron niya, konti. Kasi hindi siya green leafy vegetable. So, less iron, hindi pang anemic, o less vitamin A, hindi gano para sa mata. Pero meron siyang ibang power. Okay, may vitamin C, may vitamin K. Hindi kasing taas yung vitamin C din niya, mas konti din. Marami siyang antioxidant, okay lang yan. Ito sa puso, meron siyang mucilage, yung malapot. Yung malapot na yon, maraming epekto. Pwede daw makababa ng cholesterol. Nakababa siya, parang nadudumi mo lang yung cholesterol mo. Tsaka maganda dito sa malapot na yan na nasa loob, kinakain ko yun. Favorite ko yun. Sama yan sa kanin. With suka. Healthy. Ang maganda doon, yung iba nadudumi mo. Kaya yung dumi nyo, pag nakita nyo kumain kayo maraming okra, medyo madulas-dulas. Pag madulas, para sa almoranas, napakaganda. Hindi masusugat yung almoranas. Hindi sasakit ang puwet natin. At maganda yung pagdumi. Diba? May tulong. May mga animal studies konti na nakakababa siya ng cholesterol. Okay? Meron siyang polyphenol content, mga antioxidant niya. Ito po ang maganda rin sa okra. Diba? Sinabi ko sa inyo, meron siya nung mucilage na para sa pagdumi, para sa cholesterol. Meron din siyang, alam niyo naman, okra, diba? Pang diabetes. May pag-aaral, bagong labas lang. Doc Lisa, 2022. Dati, more animal studies Animal studies lang. Pero ngayon, may human studies na siya. 120 people binigyan. 16 naka-okra, 60 walang okra. Yung naka-okra,
bumaba ang blood sugar, bumaba ang hemoglobin A1C, 3 months, significant value. Kaya lang yung okra niya, hindi lang okra na gulay or kinakain. Okra niya naging capsule. So, medyo high dose ng capsule, naging supplement. So, ibig sabihin, medyo mataas yung dosis na ginamit. Pero pag kumain ka ng okra, I'm sure, bababa din konti blood sugar mo. So, may benefit doon. So, ito yung sinasabi ko, mucilage and fiber, maganda sa cholesterol, sa blood sugar, yan, pampababa din ang blood sugar. Kasi nga, doon nga, yung sa fiber niya, yan, mucilage. Tapos yung mga toxin na tatanggal din, may tulong din yan. Okay? For pregnant women, mataas siya sa folate. Okay? So, given yan. Actually, yung isa rin mataas sa folate. Yung kangkong mataas din. Kailangan mo 400 micrograms of folate a day. Ito parang mga 50 to 60 na. So, pwede na. Anti-cancer properties, not proven. So, may test tube study. Puro test tube study sa breast cancer, melanoma, may tulong. Pero test tube pa to. Diba? Mabilis kainin, mabilis iluto. Favorite ko yan. Ang tip ko lang, wag lang yung more than 4 inches. Paglampas 4 inches kasi na okra masyado na matigas. Hindi na, sobra na dami ng fiber. Yung mas bata, mas maliit, mas madali kainin. Okay? So, yan ang mga benefits ng okra. Sa tiyan, diabetes, folate, vitamin K, constipation, colon cancer, iwas, obesity, pagbaba ng cholesterol. So, pag kinompare ko yung kangkong and okra, ito pang iron. At maraming mga vitamins and minerals. Siksik, overall. Pero kung diabetic ka at may problema ka sa tiyan, okay rin tong okra. Sana po nakatulong ang video natin para sa tamang pagkain ng okra at kangkong. Comment po kayo.